Yes, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras tayo nagkakarinigan sa video ko na to. Mayroon kasing bago, pinakahuling balita na po dito sa patungkol doon sa survey ng mga senatoriables itong darating na eleksyon. Mga kaibigan, alam naman natin ilang araw na lang. Today is April 29 and then siyempre May 12 na po ang election, so a couple of days na lang po. So ito ngayon, may huling balita na inilabas ngayon. Masabi natin presko pa ito dahil nakalipas lang po ang 12 oras. Oras lang po, hindi pa araw. Ito po ay nakikita natin at narinig natin dito sa GMA 7. Ito po mga kaibigan. So ito po ay courtesy sa GMA 7 po mga kaibigan sa kanilang balita. Ayon dito sa balitang ito mga kaibigan, ito ate pong bigyan lang po ng kaunting reaksyon. Ito po kasi mga kaibigan, mga kaubayan, ayan is nakalipas lang po ito ng 12 oras. Ito pong survey na ito mga kaibigan is noong April, buwan lang na ito. Itong buwan lang ito na April, wala naman kasing pizza. Walang pitsang nakalagay. So dahil walang pitsang nakalagay, buwan lang po nakasulat dito, April. Ayan po, balita po ito ng GMA 7. So ito, dito tayo magbigay ng reaction dahil siyempre pag sila ang nagbigay ng mga balita, authentic po yan, totoo. Kasi uso ngayon ang mga prank ba, yung mga fake news. Lalo na dito, survey. Yan, ito po ay dito sa SOCMED kasi mga kaibigan, marami na po ngayon nangyari mga prank, mga fake news. Delikado tayo pag tayo magbalita tayo ng sariling atin. Siyempre dito tayo sa mga katiwa-tiwalang mga network. At ito lang mga kaibigan, ayon sa balita nito, ito po galing sa Okta Research mga kaibigan. 2025 Election National Preferences, April 10 to April 16, 2025. At ayon dito, nakalagay kasi dito, I have here a list of personalities who they run for May 2025 election. If the May 2025 election will be held today, halimbawa kayo, ito April 29, will be held today, who will you likely vote or as senators? You may choose up to 12 names. So ito na, sabi kasi kung ngayon gagawin ang eleksyon, sino ang ating iboboto? Ayon sa survey mga kaibigan, nangunguna pa rin si senador kasi senador pa rin naman si Christopher Bongo. Yan po mga kaibigan, Christopher Bongo, siya po ay nangunguna. Talaga naman And then nasundan siya ni Tolpo, mga Tolpo brothers. Ito po ay ayon sa Okta Research mga kaibigan. Okta Research na ang pamagat ng kanilang pagsasurvey na ito ay tugon ng masa. Tugon ng masa. Tolpo brothers ay sila ay pumangalawa o nag-agawan sila sa pangalawa o pangatlo, si Ben at saka si Erwin. And then nasundan ni Tito Soto. Alam mo naman natin si Tito Soto, dati siyang presidente ng Senate. And then si De La Rosa. Si De La Rosa nananatili sa 3 to 4 o 2 to 3, mga ganong slot siya. Nasundan siya ni Lacson, then si Cayetano, si Pia, kapatid ni magkapatid sila dyan. And then si Lito Lapid, si Bong Revilla, yan, Ramon Bong Revilla Jr. And then si Abby Binay, si Bam Aquino, pumasok. Pumasok si Bam Aquino, si Camel Villar. Ito si Camel Villar, ito lang nakaraan, ini-endorse ito ni BP Sara, di ba mga kaibigan? Ini-endorse siya ni BP Sara. And then si Manny Pacquiao, pumasok si Manny Pacquiao. Siya po ay nasa pangatlo o sa pang-10 slot. And then si Kiko Pangilinan. Yun.
si Kiko Pangilinan, and then pagkatapos ni Kiko Pangilinan si Willie Rebillami. Yan, Willie Rebillami, pumasok si Abalos, Binhor Abalos, and then si Amy Marcos, si Francis Tolentino, Philip Salvador. Yan, stop muna tayo dyan. Ito po ang pumasok sa unang sa 12 senatoriables. Sila pumasok doon ayon sa survey, Okta Research Survey. Yeah. And then sa sunod na dito, ito na sila si Busita, sila si Lambino. So yun po mga kaibigan. Ito po ay April lang, ay talaga nang bagong-bago ito. At ayon dito, ang tinanungan nila dito is nasa mga mahigit sa 1,000 of personality na tinatanong nila sinong iboboto mo. So yun po mga kaibigan. Kasi ngayon dito, a couple of days na lang ang hihintay natin is mag-i-eleksyon na. Ngayon kasi napakadaming survey kasi alam naman kasi natin ang survey. Ano din yan? Puntos din yan. Halimbawa, may balita, nangunguna si Kabayan. Nangunguna itong aking senatoriables. Di ba mga kapatid? Ano din yun? Puntos din yan. Parang publicity. Puntos din. Kasi pag sabihin natin, ay wala, hindi pumasok yung ang aking manok. Di ba? Parang may dating. Okay? So may dating po mga kaibigan. Ngayon, bakit ko pinagdiinan na ito ay sa Okta Research? Kasi ang tanong dito, mga kaibigan, ang tanong dito kasi, saan kayo nag-survey? Kasi alam naman natin ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan kayo nag-survey? Sino ang inyong sinusurvey? Yan mga tanong dyan Kasi, alam naman natin kasi ngayon, kanya-kanyang propaganda ngayon. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo itong sa Okta Research. Hindi ko sila hinusgahan. Dahil, siyempre, pagka nilabas ng GMA7, totoo yan. Totoo yan. Kasi, alam mo, katiwa-tiwalang network, isa ang GMA7. Pero ang tanong ko lang, saan kayo nag-survey? Sa Luzon, Metro Manila, Visayas, or Mindanao? Kasi ganito ang punto ko mga kaibigan. Ayon din kasi sa ibang survey, sa ibang nagsusurvey, kagaya niyan sa DCRH. Yan, sa DCRH at saka marami pa dyan. Di ko na lang babanggitin. Lahat pasok ang mga Duterte. Lalo na yung mga in-endorso ni BP Sara. Sino yun? Si Camille Villar, Amy Marcos. Alam naman natin si Inday Sara pag siya ang nag-i-endorse, may dating din. May dating din. Kasi ang approval ratings ni Inday Sara ay talagang mataas. Kumbaga talagang tiwalang-tiwala ang mga tao sa kanya. Tiwalang-tiwala ang tao sa kanya. Lalo na sa trust rating and then muli sa approval rating. Mataas. Pagdating kay Bongbong Marcos, si Junior, lagpak. Diba? So pagdating sa tiwala sila kay Inday Sara. Kung mayroon siyang i-endorso, diba? Parang may din point. So yun po ang tanong. Yan ang tanong. Saan kayo nag-survey? Sa Visayas? Sa Mindanao? Metro Manila o sa Luzon? At ang inyong sinusurvey, sino-sino mga yun? Yun po mga tanong ngayon. Hindi ko naman sinisingle out ang Okta Research kasi marami nagsusurvey. Tanong ko rin sa kanila, saan kayo nagsusurvey? Sa kapitbahay nyo lang? Sa mga kamag-anak ninyo? Or sa opisina nyo lang? Kasi pwede namang sabihin, ito, ang survey, nangunguna dito, type lang naman yan Type lang yan. Wala naman kasing nag-audit dito. Ikaw, saan? Ano ba yan? Akin na nga yan. Sino bang mga tao mo dyan? Walang na-imbestigay. Basta pag lumabas na yan sa SOCMED, ito yung survey, ito yung nangunguna, that's it. Diba? So yun po ang aking tanong dyan mga kaibigan. Hindi ko naman binibigyan kayo ng duda mga kaibigan, pero sa nga lang ngayon is campaign period. Yun po ang aking mga tanong dyan. Anyway, magandang balita din naman kasi, isipin mo naman, mga kaibigan. Ayan ang aking, balik natin ng kaunti kasi maganda tong ating subaybayan. Yan. Maganda din naman kasi
sa mga nagmamahal ng mga Duterte, sa mga nagmamahal ng mga sa Duterte, una na kasi dyan si Bongo at saka si Bato de la Rosa, sila at marami pang iba dyan, sila si Philip Salvador, sila si Bondok, sila si Vic Ramirez, marami pa dyan. Ang isang nga panawagan dyan, both straight PDP laban. Okay? Siyempre, sa ngayon kasi, ano na nga yung mga tao parang, saan ba tayo? Kasi yung iba, nagbigay ng simpatiya kay Tatay Digong. Ang iba naman, may galit, may natutuwa, may nagagalit. So, ganun po yan, mga kaibigan. Pero ganun pa man, ulitin ko lang, ang pumasok po sa 12 or 12 senatorial balls, ayon sa survey di pa naman ito final kasi unofficial itong mga ito. Si Bongo, ang mga Tolpo brothers, si Soto, Tito Soto, si Bato de la Rosa, si Lacson. Ito mga re-electionist ito Si Cayetano, yan, re-electionist. Si Bong Revilla, Tito Lapid, Binay, si Bam Aquino, Bellar, Pacquiao, Pangilinan, Rebilla. Karamihan dito mga kaibigan ay mga re-electionist. Yeah. Mayroon din mga re-electionist na medyo mababa na sa mga 20 na sila, pasok sa 20. Pero itong ating pinagdiinan lang dito, yung mga pasok sa 12. O, yun po mga kaibigan dyan. Muli mga kaibigan, ang survey na ito ay mula April 10 hanggang 16, 2025. At ito ay ginawa ng Okta Research at ang pamagat ng kilang survey na ito is tugon ng masa. At itong ating ginawang reaction video nito, ang mga video naman ito, ang mga balita ay galing din naman inilabas ng Jimmy 7. So, di ba mga kaibigan? Siyempre, saan ba akong manghahawak? Dito sa mga istasyon, sa mga SOCMED or sa national television na medyo katiwa-tiwala dyan. Isa na nga ang Jimmy 7. Yan. Isa na ang Jimmy. Hindi ko nang sinasabi yung iba dyan, walang akong tiwala. Alright mga kaibigan, hanggang dito lang po yung ating ginawang reaction. Sana po sa susunod na mga balibalita dyan, tayo po ay magbigay ng ating mga opinion. Dahil siyempre, bilang isang mamamayang Pilipino, involved tayo dyan. Sabi nga nila, dapat tayong makikialam. Hindi ba natin makikialam na pakialaman natin yung mga inside nila dyan? Mga galawan dyan. Dahil makikialam lang naman sa mga nangyari sa ating paligid. Or aware. Kagaya nga dyan sa West Philippines, marami na nga. Kasi bukas makalawa, gobyerno na tayo ng China dito, mangyari dito. Kasi kung di tayo makikialam, di tayo masyadong mapakialaman sa mga bagay na nangyari sa paligid, baka pagising sa natin, bukas makalawa, kapitbahay natin, Chinese na. Yun po mga kaibigan, yun ang ibig ko sabihin na dapat tayong makialam. Makialam ba? Makikialam sa mga nangyayari sa ating paligid. Hanggang dito ang inyong lingkod, si Buwan TV ay magpapasalamat sa inyong pagsusubaybay mga kaibigan. Sa ating mga kababayang OFW, kayo dyan mga kaibigan, ingat kayo dyan. At sa ating mga isang lahing kayo manggi na mga kababayan nating Pilipino, sana po sa darating na eleksyon, natin, yung talagang karapat-dapat, walang personalan. Yung nararapat lamang na ang mga nangyari sa ating kasalukuyan hindi na maulit. Yung mga talagang matatag, matibay, di ba? Matatag, matibay, may paninindigan na mga kandidato ang ating iboboto. Hanggang dito, magandang araw. Maraming salamat. Bye-bye na po.